My Billionaire True Love, Chapter 4, Married to Her Disabled Husband. Walang nagawa si Lily kundi ang sumang-ayon sa gusto ng kanyang daddy. Hindi ito nagbibiro at napakaseryoso. Ayaw din naman niya na may mangyaring masama sa kanyang mama dahil ito na lang ang natitira sa kanya. Pero nagmakaawa siya sa kanyang daddy na magtatrabaho at OJT pa rin sa hotel. Pumayag naman ito. At dahil bukas pa naman siya magpapakasal sa estrangherong baldado, ay papasok na muna siya sa hotel kahit namumugto pa ang kanyang mga mata sa kakaiyak kanina. Sigurado ka ba anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang mama. Mama, sayang ang araw na ito at gusto ko ay maka-perfect attendance, maaga pa naman. Sagot ni Lily na pilit ngumiti kahit napakalungkot naman ang kanyang mga mata. Walang nagawa ang kanyang mama kundi pagmasdan si Lily na malungkot na naglalakad papunta sa labas ng mansyon. Napakaduwag mo, Lucy. Sigaw niya sa kanyang isipan at hindi napigilan mapaiyak. Alam niyang hindi okay ang kanyang anak. Sumapit ang araw ng kasal ni Lily at nang hindi niya nakikilalang lalaki. Simple lang ang kasalan na naganap sa garden mismo ng mansyon ng mga magdilang. Sumang-ayon si Andres na ganapin sa kanyang pamamahay ito dahil na rin gusto niyang papirmahin ng kontrata si Christopher na bayad na siya sa kanyang pagkakautang. Talagang swerte lang si Christopher sa sugal ng mga oras na yun. Pero hindi magpapalamang si Andres pagdating sa mga legal actions. Kung wala lang itong kapit na pinakamayaman sa bansa, ay kayang-kaya niya itong ipatumba. Kaya lang ay malakas ang kapit ni Christopher at hindi pa alam ni Andres kung sino ang mayaman na ito. At wala na siyang balak pa na malaman kung sino basta't ayaw na niyang makita ang pagmumukha nito pagkatapos ng kasal nila ni Lily. Nagmamasdan ni Andres ang anak na naglalakad papunta kay Christopher na hindi nila alam ang tunay na hitsura dahil sa kapal ng bigote nito at bangs na lagpas sa kanyang mata. Medyo nagilty siya sa ginawa sa anak na si Lily. But he has no choice. Seryoso si Christopher at baka mapahamak pa ang buo nilang pamilya. Habang si Lily ay naiinis na sa kapatid niyang si Colleen na siyang bridesmaid niya, wala itong iba na ginawa kundi paringgan siya habang naglalakad sila sa aisle patungo sa kanyang mapapangasawa. Simple lang ang kanyang gown na suot at hindi siya nakatrahe de boda. Simple lang din ang kanyang makeup na bumagay sa nakalugay niyang buhok. Wala rin naman reklamo ang kanyang mapapangasawa kung ano ang isusuot niya dahil hindi naman sila nag-uusap at ngayong araw lang niya ito makikilala. Ang alam lang niya ay Christopher ang pangalan nito. Sisi, ang gwapo naman ng mapapangasawa mo. Hagik-gik ni Colleen na nangiinsulto pa talaga. Papalapit na sila sa altar at wala na itong ginawa kundi ang pintasan ang kanyang mapapangasawa. Ayaw niyang patulan si Colleen kaya napatingin na lang siya sa kanyang mapapangasawa na naghihintay sa kanya sa altar. Hindi pumayag sina Karina at Colleen na ihatid siya ni Andres sa altar dahil dapat daw na mauna ihatid si Colleen dahil siya ang legal na anak. Kaya naglakad siyang mag-isa papunta sa altar na kasama ang kanyang mga abay. Hindi niya makita ang tunay na mukha ni Christopher at wala rin naman siyang pakialam. Basta mailigtas lang niya ang pamilya sa kapamakan. Aaminin niya na gusto niyang itigil ang kasal at tumakbo papalayo. Yung malayong malayo. Pero hindi pwede. Nakarating siya sa harapan ng kanyang mapapangasawa na lutang at wala sa sarili. At nagsimula ang seremonya ng kasal na tanging idol lang ang narinig ni Lily mula kay Christopher. Creepy tingnan ang itsura nito na may makapal na bigote at hindi pa niya makita ang mukha dahil natatakpan ng makapal na bangs. Nangibabaw din ang malakas na tawa ni Colleen sa lahat. Tawang-tawa ito sa sinapit ng kapatid at ngiting tagumpay pa. You may kiss the bride, sabi ng pare na pumukaw sa lumilipad na diwa ni Lily. Napakurap-kurap siya ng kanyang mga mata dahil nagulat sa sinabi ng pare. Mas lalo pa siyang nagulat nang sumigaw si Colleen. Kiss! What? Pumalakpak pa talaga. Tuwang-tuwa siya nag-asawa na si Lily at mawawala na rin ito sa wakas sa kanilang pamamahay. Kiss! Sumigunda naman si Karina na nakatawa pa talaga.
At hindi natutuwa si Lucy habang pinagmamasdan sila na nilalait ang anak. Pero wala naman siyang magawa. Nagsigawan ang mga tao sa kanilang paligid at pakiramdam ni Lily ay pinagkakaisahan siya ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung bakit pinagpapawisan siya. Natatakot siya na baka halikan talaga siya ni Christopher. Nabigla si Lily nang hawakan ni Christopher ang kanyang kamay at halikan ito. Dahil naka-wheelchair si Christopher, ay hindi siya mahahalikan ito kahit sa pisngi lang. Puwera na lang na siya ang yumuko at halikan ito. But she will never do that. Ngayon pa lang ay natatakot na siya sa lalaking ito. Hindi niya alam kung bakit nakuha nitong pagbantaan ang kanyang daddy. Baka isa siyang gangster o killer. Nahintakot ang sigaw ni Lily sa kanyang isipan at bigla niya nahila ang kanyang kamay na hawak pa rin ni Christopher. At narinig niya na tumawa ito ng mahina. He's playing with me. With us. Ano itong napasukan ko? Wala sa sariling tanong ni Lily. Wala na siyang magagawa dahil kasal na siya kay Christopher. Kailangan niyang magtiis na pakisamahan ito alang-alang sa kanyang pamilya. Pero hanggang kailan ang kaya niyang tiisin? Ngayon pa lang ay nanginginig na siya sa takot at nagdidilim na ang kanyang paningin. Tuluyan na nga siyang hinimatay at buti na lang nasalo siya ni Christopher. What a wedding scene! I love it! Pumalakpak pa talaga si Colleen habang tumatawa. Para sa kanya ay nakakatawa ang kasal ni Lily. At hindi natutuwa si Lucy. Baka mapasukan ng langaw ang bunganga mo, Colleen. Sabi ni Lucy bago saklolohan ang kawawang anak na nahimatay. Natigil naman sa pagtawa si Colleen at napatingin ng masama kay Lucy. Walang pakialam si Lucy sa kanya at tumakbo na papalapit kay Lily na hawak pa rin ni Christopher sa kanyang kandungan. I hate her, Mom! Galit na sigaw ni Colleen kahit madaming tao. Calm down, my daughter. We will make her life a living hell in here. Bulong ni Karina sa anak habang inaakbayan ito. Napabuntong hininga na lang si Colleen sa labis na galit. Habang si Lily ay wala pa ring malay na binabantayan ni Lucy sa kwarto nito. Sinamantala naman ni Andres ang pagkakataon at pinapirma na si Christopher na bayad na ang kanyang utang sa kasino. You can bring my daughter to your home, Mr. Villazzo, as she is your wife now. Masayang sabi ni Andres na para bang isang bagay lang si Lily na ibinibigay nito. Are you sure, Mr. Magdilong? Nakangising tanong ni Christopher. Andres! Nagimbal na sigaw ni Lucy nang marinig ang sinabi ni Andres. What are you doing in here? Seryosong tanong ni Andres. Bakit ibibigay mo si Lily sa kanya? Hindi ba pwedeng dito muna si Lily ng mga ilang araw muna? Nasasaktan na tanong ni Lucy. You better talk about it. I'm willing to wait anytime. Singit ni Christopher at pinandar na ang kanyang wheelchair. Ngunit bago pa siya makalayo ay tinawag siya ni Andres. No! You should bring your wife, Christopher. Mag-asawa na kayo ni Lily. Giit ni Andres. Andres! Hindi makapaniwala si Lucy na magagawa ito ni Andres sa sarili niyang anak. Umalis ka na, Lucy. Kung wala kang iba na sasabihin. Tingnan mo si Lily kung nagising na ba. Matigas na utos ni Andres. Kapag siya na ang nagpasya, ay walang magagawa ang lahat. Mas lalo na siya na isang katulong lang. Kahit si Karina ay hindi mababago ang desisyon ni Andres kapag ito na ang nagsabi. Wala na naman siyang magawa para sa anak. Nagpupuyos ang kalooban ni Lucy na bumalik sa kwarto ni Lily. Mapapalayo na sa kanya ang anak. Hindi na niya ito mababantayan. Nag-aalala siya para rito, pero wala pa rin siyang magagawa. Pagpasok niya ng kwarto ni Lily ay nagising na ito. Mama? Naalimpungatan na tanong ni Lily. Anak, kailangan mo na mag-impake. Malungkot na sagot ni Lucy. Bigla naman napabangon si Lily at pakiramdam niya ay nakatulog siya ng mahimbing. Mag-impake? Bakit? Sunod-sunod niyang tanong na nagtataka. Malungkot na napabuntong hinaya si Lucy. Doon ka natitira sa iyong asawa. Malungkot na sagot ni Lucy. Asawa? Tanong ni Lily sa kanyang isipan. Saglit siyang nakalimot na ikinasal pala siya ngayong araw. Mabilis na gumana ang natutulog niyang utak at nahiya siya sa sarili nang maalala na hinimatay talaga siya sa araw pa mismo ng kanyang kasal. Nakakahiya.
Di napigilan ni Lily ang mapasigaw. Wala na tayong magagawa, Mama. Nakapag-impake ka na ba? Tanong niya. Kung aalis man siya at doon natitira sa kanyang asawa, ay gusto niyang isama ang kanyang mama. Hindi ako makakasama sa iyo, anak. Mahinang sagot ni Lucy. Alam niya na hindi siya makakasama dahil walang sinabi si Andres na samahan niya ang anak sa pagtira nito sa kanyang asawa. Ano? Hindi pwede yan. Kakausapin ko si Christopher at si Daddy. Nasaan ba yung asawa ko, Mama? Nakita mo ba? Tanong ni Lily. Nasa study room pa sila ng daddy mo, sagot ni Lucy. Walang sinayang na sandali si Lily at mabilis na nagtungo sa study room ng kanyang daddy kahit nahihilo pa siya. Hindi siya makakapayag na hindi makasama ang kanyang mama. And that's all for this chapter. Thank you for listening and please stay tuned for the next chapter. Thank you for listening, and if you want to know more their stories, please hit the subscribe button. Thank you. Bye.